Taong 2025, lalong lumala ang korupsyon sa gobyerno ng Luzon at Visayas. Ang pera ng bayan napupunta sa iilan, habang ang Mindanao patuloy na nakikibaka para marinig. Pagod na ang mga taga Mindanao sa mga pangakong napapako. Pagod na sa sistema ng katiwalian na umiikot sa Luzon. Ngunit hindi sila mahirap dahil taglay ng Mindanao ang yaman na kayang bumuhay ng isang bansa. Dito matatagpuan ang pinakamayamang deposito ng ginto, nickel at copper sa buong Pilipinas. Ang mga kagubatan ng Agusan at Bukidnon sagana sa troso at biodiversity. Ang mga taniman ng saging, pinya, kape at kakao. Pinagmumulan ng bilyong dolyar na kita taon-taon. And sa enerhiya, sapat ang hydropower ng Agus River at geothermal ng Kidapawan para sa buong isla. Sa gitna ng kawalang hustisya, ipinanganak ang panawagan, Isang Malayang Mindanao. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pag-asa, noong ika-12 ng Hunyo 2025, sa gitna ng sigaw ng bayan, idineklara ng mga leader ang kalayaan ng Mindanao. Simbolo ito ng dignidad, pagkakaisa at tapang. Ngayon, tumatayo na sa sariling paa ang Mindanao. Mula sa lupa hanggang enerhiya, mula sa tao hanggang kultura, kayang-kaya nilang mabuhay ng mag-isa. Hindi ito kwento ng pagkakawatak kundi ng pagbangon. Ito ang kwento ng Mindanao, mayaman, matatag at handang lumaya. Kung naniniwala kang kaya ng Mindanao tumayo sa sariling paa. Follow, like, and share this story. Dahil ang kalayaan ay nagsisimula sa katotohanan.